Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga kababayan at ito, pag-usapan natin, no? Secretary Vince Dizon, may matinding pasabog mga kababayan na talaga namang ikagugulat at ikagagalit ng ating mga kababayan. Okay, so ano itong pasabog ni Secretary Vince Dizon mga kababayan? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin. Maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan. At syempre lagi nating hinihiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so eto pag-usapan natin, no? Grabe, may matinding pasabog po. Itong si Secretary Vince Dizon mga kababayan, no, na talaga namang ikagagalit ng ating mga kababayan, lalong-lalo na, no, yung mga kababayan nating naapektuhan ng matinding pagbaha diyan po sa Cebu. Dahil nga po nagsagawa po sila ng mga investigasyon diyan po, no, sa mga flood control projects sa Cebu, mga kababayan. At ito po, no, ang natuklasan ni Secretary Vince Dizon at ito yung kanyang matinding pasabog dyan, mga kababayan. Okay, so samahan nyo ako at sabay-sabay natin panoorin itong video na to at ating pag-usapan, mga kababayan. No? Alright, so tara, let's go. Tanong lang kami tungkol sa Cebu. Paano ano bang basa nyo ba dito? Di ba daan po yung namatay? May trahedya po. Meron bang katotohanan yung sinasabi ni Governor Baricuatro na substandard ang mga flood control projects kaya nauwi tayo sa ganito? Nako, eto mga kababayan, no? Imagine ninyo, no, na bilyon-bilyon ang halaga ng project, no, o flood control project diyan po sa Cebu. Tapos, ganun, makikita natin, maririnig natin, no, na yung mga ginawang flood control po dyan ay puro substandard, mga kababayan. No, nakakalungkot kasi, imagine ninyo, pera ng taong bayan yan. No? Kumbaga, anong nangyayari kasi dito, nagbabayad tayo ng tax, kumbaga, lahat tayo nag-share. No? Para dun sa isang proyekto, para sa mga kababayan natin sa ibang lugar. At same thing, no, ganun din yung kanilang ginagawa. Kung nagbabayad sila ng tax sa Cebu, 'di ba? At nagbabayad sila ng tax sa gobyerno, kababayan, yung pera na ibinabayad nila sa gobyerno o yung kinakaltas na tax ay siya rin namang itinutulong sa atin. No, dito sa Luzon, no, at sa ibang panig pa ng bansa sa pamamagitan ng mga flood control projects na 'yan at iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Kumbaga nag-share tayo. No, may ambag tayo sa bawat ginagawang proyekto sa ating bansa. Diba? Pero ganito, maririnig natin na ang ginawa, no, substandard. Diba? Nakakagalit talaga yan. Ang tanong, sino ba talaga ang dapat sisihin dyan, mga kababayan? Diba? Unang-una po, no, iniimbestigahan na ho natin kasama ng ICI ang mga proyektong ginawa dyan. Simula pa noong 2016 hanggang 2024, 2025. No? So, etong ginawa nilang investigasyon, mga kababayan, simula 2016. Diba? Hindi sila nag-limit sa 2022 lang. Okay, so yung investigasyon na ginawa nila is from 2016 hanggang present. Mga kababayan. No, hindi kagaya nung ginagawa nung ilang mga DDS dyan, no, na ang ginagawa sa investigasyon, inililihis yung nakaraang administrasyon. No, inihiwalay o tinatanggal nila. Ang gusto kasi nilang pag-usapan, yung 2022 lang hanggang pataas, mga kababayan. Ayaw nilang pag-usapan yung nakaraang administrasyon. Diba? Pabayaan ko na muna ang ICI at yung team natin na nag-iimbestiga. Pero ang masasabi ko lang, Alvin at Doris, klaro na hindi naging epektibo kung ano man ang ginawa nilang flood control project na
sa Cebu itong nakaraang 10 taon. No, Yeah. klarong-klaro yun. Actually, mga kababayan, no, hindi lang yung mga flood control kasi may ibang infrastructure din tayo nakita, like may mga tulay na nasira, 'di ba? So, ganun kalala ito, mga kababayan. No, Isang- malaki ang pagkukulang nung mga ginawang mga proyekto. Opo. Tingin ko dahil na rin yon sa Grabe. maling pagpaplano at maling pag-execute at pag-implement ng mga proyektong ginawa nitong nakaraang 10 taon, may gitna, dekada na yan. Opo. So hindi pwedeng gawing excuse, Secretary, kasi ang excuse, Oo. hindi isang buwang worth ng ulan ang bumagsak. Ang bumagsak. No? Yun ang excuse, Oo. yun ang Hindi. dahilan ngayon. Hindi excuse yun, Alvin, at dapat, kapag pinaplano ng maigi itong mga flood mitigation projects, kailangan kinukonsider yan, hindi lang yung Talaga. normal na Rainfall. pag-ulan at pagbaha, kundi pati yung mga talagang grabing pag-ulan at grabing mga Tama. bagyo, yung tinatawag nilang mga 20-year, 50-year, Yan, minsan even opo. 100-year event. Oo. No, yun ang tamang pag-i-implement at pagpaplano at pag-i-implement ng mga proyekto sa flood mitigation. Klarong-klaro na sa Cebu at sa ibang mga lugar sa atin ang ginawa nitong nakaraang mga taon, nitong dekada ng nakalipas. Opo. Kaya yun talaga ang hindi pwedeng excuse yun Okay. na porket napakalakas ng ulan o napakalakas ng bagyo, Oo nga po. hindi na ganyan ang nangyari at maraming mga kababayan natin Hindi lang nawalan pwedeng ng mga dahilan bahay, yun. kundi namatay pa. Opo. No, daan mahigit ang namatay dahil Correct. dito sa Tino. Correct. Hindi pwedeng gawing excuse yun, Alvin at Doris. Opo. Governor. So, Hindi katanggap-tanggap yun. ayun. Nakalulunos talaga. So, ibig yung sabihin, Sek, ay sa madaling salita, hindi na tayo natuto at hindi inasikaso. Hindi na tayo natuto at ang masakit dyan at malungkot dyan, imbes na yung pinlano ng tama, in-implement ng tama yung mga proyekto, didiretsuhin ko na, Alvin at Weng, pinagkakitaan Doris po, yung Doris. mga proyektong to. Doris, pinagkakitaan ng itong mga proyektong to. Grabe, pinagkakitaan yung proyekto, mga kababayan, no? Yun ang masama dyan. Yun ang masakit, no? Pinagkakitaan yung proyekto, mga kababayan. 'Di ba? Tama. Kaya Yan, yan, po yan. iimbestigahan na yan ng ICI at nung team natin sa DPWH. Dapat Ako, ayaw na mga DDS yan. No, ayaw nila yan. Ayaw nilang imbestigahan yan. Kasi nga, no, lagi nilang sinasabi, pag nag-iimbestiga ang ICI, no, inililihis daw ang issue. No, inililihis. Mga babayan. Inilalayo daw dun sa totoong mastermind, mga babayan. Diyos. Anong klaseng pag-iisip na mayroon itong mga DDS na to? No, inahanap nga natin yung mastermind eh. Ang gusto kasi nila mangyari, no, sila yung magdidikta. No, sila yung magsasabi kung sino yung mastermind. No? At yung tinuturo nilang mastermind, mga kababayan, walang iba, no, kundi itong si Romualdez. At syempre, no, pag naidugtong nila si Romualdez, madali na nilang idikit, no, ang Pangulong Bongbong Marcos. Ganun kasimple. Ganun kababaw, no, ang logic nitong mga DDS na to. Kaya i-insist nila yan na sila ang nagsasabi ng totoo at sila ang nagtuturo kung sino ang mastermind. At inililihis lang daw ng mga investigasyon ng ICI ang totoong investigasyon, no, diyan po sa mga flood control. Dahil inililihis daw po nila. Kapag ang investigasyon ay tumutumbok sa dating administrasyon o sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ang sasabihin nila, inililihis ninyo ang investigasyon. Pero pagka ang investigasyon, no, kunyari, tumuloy dito kay Romualdez, no, sabi ko na no, si Romualdez ang totoong mastermind yan. Pero ang totoong mastermind niya na nasa likod ni Romualdez ay ang Pangulong Bongbong Marcos. See? No?
pasalamatan nyo ako. No? O balikan nyo ako. Pagka ganyan ang nangyaring logic nila sa mga susunod na araw o mga taon. Diba? O, tuloy natin. Dapat managot yung mga taong yan, pero tayo ang focus natin ngayon. Ano ba ang dapat nating gawin para hindi na tumaulit? Tama. Oo. Tama yun. So ano nga bang gagawin natin? Kasi parang na-wipe out Oo, ang mga eh. bahay. Kaya Paano nga. bang discarding gagawin ng Unang-una, DPWH? Unang-una, ang kabigin-bigay na ng Pangulo natin, immediate relief muna tayo ngayon. In fact, ang Pangulo natin mismo ay pupunta ngayon sa Cebu, kasama ako at kasama ang iba pang mga membro ng kabinete at mga head ng ahensya. Ako po'y nandun nung Merkules, no? At ang sabi ng Pangulo, immediate relief muna tayo. Okay. Kailangan yung mga na-evacuate na mga daan-daang pamilya, actually, libo na, no? Ang pamilyang na-evacuate, kailangan tulungan natin, bibigyan niya ng pagkain, ng tubig at ng temporary munang titirahan dahil nasira ang mga bahay. Oo. Ang NHA naman at ang DSUD tutulong na yan sa pagre-rebuild ng mga bahay, either temporary muna o yung mga permanente. At kami naman sa DPWH, ang focus namin ngayon yung clearing ng mga kalye. Alam ko as of yesterday, na-clear na halos lahat ng mga kalye, both national and local roads sa Cebu. Ginagawa na rin natin yan sa Negros, sa Panay, sa ibang parte ng Region 8 at sa Region 4B. No, pero ang critical ngayon is ano ba ang kailangan nating i-implement para yung mga nakita nating mga kakulangan ma-address na natin agad-agad bago pa magkaroon ulit ng mga panibagong bagyo sa susunod na taon. Kasi siyempre, it will take time, no, para gawin natin itong mga proyektong to. Pero kailangan mag-umpisa na tayo ngayon. Opo, pero ako, meron lang po akong suggestion. Hindi ko alam kung tama, hindi naman ako dunung-dunungan na engineer ako o architect. Opo, Pero pwede po kaya, Sec, na ideklara na natin na permanent danger zone. Yang mga lugar na yan na nakaharap dun sa bunganga ng lagusan ng tubig. Ibig sabihin, huwag nang pabalikin. Huwag nang pabalikin, huwag nang tayuan. Yun po, ayoko lang pong pangunahan yung ating disaster agencies at ang DNR, no? Pero tingin ko naman, doon na yan papunta, no? Pero hintayin na lang siguro natin ang final na announcement ng ating mga disaster agencies at environment agencies. Okay. Sek, yung tama. na-curious lang ako doon sa sinasabing bundok na parang tinapyas na ginawang parang rice terraces. Oo. Yun ba'y factor kaya nagkaroon ng ganung katinding pagbaha at anong gagawin nyo doon? Again po, kailangan pong malaman yan ng ating mga ahensya, lalo na yung DNR, no? So, alam ko, yan ay pinag-aaralan na ngayon kung ano ba ang naging epekto niyan. Pero para sa akin, no, simple lang naman yan. Kapag isang proyekto, nakakasama sa kalikasan, lalong-lalo na sa waterways o dun sa watershed, no? Yung pumoprotekta sa ating mga waterways, no? Kailangan talaga, dapat yan, bago yan pinapatayo, dapat nakakakuha yan muna ng mga tamang permiso sa DNR at sa Environmental Management Bureau. So yun ang kailangan nating malaman at tanungin. Yan ba dumaan sa tamang proseso para makakuha ng mga environmental clearance certificate sa ating mga ahensya? At talaga bang naaral ng mabuti yan kung yan ay may epekto sa daanan ng tubig at sa watershed natin sa mga bundok? Sek, hindi ba kayo naiyak o napamura man lang ba nung nakita natin tumambad sa atin, kaawa-awa yung estado ng bundok? Grabe. Oo Grabe po, Doris, Alvin. Grabe po, nandun ako nung Wednesday, no, yung day after ng Tino, no, talagang manggagalaiti ka sa galit at sa maiiyak ka sa mga dinaanan ng mga kababayan natin, no, talagang hindi katanggap-tanggap yung failure ng planning at execution itong nakaraang mga dekada na. So, kailangan magbago na to. Ang sabi ng Pangulo, this has to change na. Hindi na pwedeng ganito. Po, sige, Sex, thank you. Okay, so yan mga kababayan, no, diyan makikita natin, no, na may malinaw, no, na patutunguhan yung ating gobyerno ngayon, hindi kagaya, no, na nakaraang administrasyon, mga kababayan.
O ano masasabi po ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre, don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Peace. I'm out.